Ito naman, subukan natin itong paliwanag yung Greece Empire at saka yung Roman Empire. Kasi may pagkakahalintulad kasi itong dalawa, guys. Yan. Kaya nilagyan ko yan ng mga guhit pula para nasa ganon kuha natin, matumbok talaga natin yung kapaliwanagan. Kasi pag hindi natin to nilagyan ng guhit, baka mawala tayo kumbaga. Pero sa akin, guys, kung ako lang yung naiintindihan ko na to. Yan, kasi kumbaga pareho yung setup nila, pero baliktad lang. Yan yung nakikita ko eh. Papatunayan ko yan sa inyo kung bakit nasabi ko yan, yung pareho yung setup pero parang binaliktad lang ba. Yan yung ibig sabihin ko dyan. Yung setup dito sa Roman Empire, yung mga sungay na naging halimaw, tapos dito sa Greece Empire sa panahon ni Alexander the Great, may pagkakahalintulad talaga sila, pero yun nga, baliktad yung sistema. Pero may kaya din na isip ko, kaya bakit pa nilagyan ng Panginoon sa aklat ni Daniel yung tupa at yung kambing. Yan, kasi yung kambing, ito yung nagre-representa ito sa kaharian ng Gresya ba. Yan, tapos ito yung kambing, ito yung Persya. Samantalang nakalagay na dito, di ba? Ito yung Babylonian Empire, tapos Persian Empire. Dapat bakit, di ba, nandito na yung uso, pero bakit nilagyan pa ng tupat kambing, di ba? Yan, kumbaga yung Greece Empire at saka yung Roman Empire, may pagkakalintulad sila. Pero ipapaliwanag ko yan. Pero para sa akin mahirap to ipaliwanag, pero subukan ko lang. Pero para sa akin naintindihan ko na. Yan, sige, try natin ipaliwanag, guys. Kasi actually, iwan ko ba kung dapat ba nyo itong malaman, pero pattern kasi ba, kumbaga yan yung ibig sabihin ko, pattern ba, may pattern bitaw yung dalawang halimaw bitaw. Yan, okay, mag-umpisa muna tayo dito sa pag mag-umpisa tayo dito, may tayo na puputulin natin, tapos proceed tayo dito agad. Kumbaga hindi natin ito tawag nito, hindi natin ito tuloy-tuloy pag-explain ba. Kumbaga putulin natin, tapos tawag ni ambag gani, lundag des kabilang yan baktas pikas miake Bisaya na lundag des kabilang litrato. Hindi natin yang tutuloy-tuloy kasi sabi ko nga, pattern ba, kumbaga may pagkakahalintulad sila, pero baliktad lang. Okay, dito tayo. Dito, guys, dito sa Greece Empire, di ba, ito naman yung yung kaharian ni Alexander the Great. Yan, yung natalo niya yung Persia. Ito yun, natalo talaga yung uso kasi apat yung pakpak, may pakpak, tapos apat pa yung ulo tapos yung mabilis pa to. Kung nakita nyo yung history nyo kay Alexander the Great, guys, hindi ko na yan, kasi yung nandito, hindi ko na kunukuha yung mga nila, mga tawag nito, detalye talaga. Pero kita, kung basahin nyo yan doon, yung pag-conquer ni Alexander the Great sa mga bansang tinalo niya, napakabilis lang. Yung salitang mabilis, naglalarawan din niya ng pakpak. Tapos yung leopardo, mabilis to tumakbo, mabilis gumalaw to yan. Ngayon, pagkamatay ni Alexander the Great, guys, yan, Alexander the Great, dito naman yun, di ba, Greece tapos Persia, talo ng kambing yung tupa. Ito yung si Greece una ito yung unang kaharian yung unang leader ba, itong unang sungay, yan, natalo niya yung Persia. Tapos naisip ni Alexander the Great na wala na siyang ibang makukonquer. Ayun, namatay ito si Alexander the Great sa edad niyang 30 years old. Namatay na ito, maaga itong namatay. Kaya binansagan itong Alexander the Great kasi kumbaga
warrior, kumbaga, yan. Matalino mag-isip, malakas at kuan, bata pa. Yan, bata pa niya yung natalo yung mga karian. Ngayon, pagkamatay ni Alexander the Great, guys. Ito naman yan, di ba? Yung unang sungay. Pumalit yung 4 na sungay. Yan. Kayo na yung bumasa doon sa kuan, sa aklat ni Daniel nung nabunot yung unang sungay tapos pumalit yung 4 na sungay. Yung 4 na sungay, guys. Ito yung general ni Alexander the Great, yan. Itong general, itong 4 na sungay na pumalit sa pagkabunot ng unang sungay. Kasi leader yung mga katumbas niyan ba, kumbaga. Kung ikukunik natin yan dito sa Leopardo, ito yung 4 na ulo at 4 na pakpak. Pero kahit wala na sa Alexander the Great, guys, yung Grace nananatili pa rin yan. Yan kumbaga, napalitan nga ng 4 na leader, pero yung Grace, ito nandyan pa rin yan sa katawan. Yan na, i-direct na natin dito yan. Bakit kung bakit pagpalit ng 4 na limo, humina na yung Greece Empire pagkamatay ni Alexander the Great. Kasi ano ito, matalino ito ba, yung leader na ito, yung hari na ito. Umalit yung mga general niya, hindi masyadong matalino ito kaya bumagsak. Yan, ngayon lundag tayo sa kabilang picture. Yan. Dito, guys, dito sa kabilang picture, 'di ba? Bago ito nabunot, bago ito tumubo, malit na sungay. Sampo sila dati, yan. Sampo sila dati, tapos pag tubo nito, ito yung pinakamalakas. Kumbaga, pinakahigit sa lahat ng sungay ba yan. Ngayon, kabliktaran yan sa kapaliwanagan sa Alexander the Great. Dito tumubo siya, munting sungay ba na tumubo at naging higit na mas malaki sa lahat, tapos higit na mas malakas din. Pero dito kay Alexander the Great, yung isang sungay namatay, na palitan ng 4 na sungay. Yung ibig sabihin ko, pagkabunot ng isang sungay, pumalit yung 4 na sungay. Mahina yung mga sungay nito, matayin man yung leader sa Alexander the Great, panilitan ng mga general niya. Pero dito sa larawan na ito, baliktad, baga tumubo siya, tapos naging makapangyarihan. Yan, kapangyarihan sa lahat ng sungay. Tapos yung 3 sungay nabunot man yon, natira 7 na lang. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Ngayon, guys, yung 7 sungay, guys, ang katumbas niyan doon sa pahayag, ito sila. Sinasabi yung first beast na lumabas dagat. Yan. Yung sinasabi doon, yung may 7 ulo ng leon. Tapos may sungay. Tapos may katawan ng leopardo. Tapos na may paa ng tulad sa uso. Imagine niyo, guys, i-explain ko muna to. Kasi coincidence kung talaga yan, kumbaga kinuan talaga yan ng Diyos ba? Kumbaga inalin niya talaga yan ba, magkatugma-tugma, kumbaga bitaw. Yan. 7 yung sungay dito sa Halimaw, sa port base sa Roman Empire. Tapos pagdating doon sa Revelation, ito sila. 7 din yung ulo, mga leon. Sabi doon, lumabas yung unang halimaw, may ulo ng leon, 7 ulo, tapos may mga sungay, tapos katawan nito leopardo. Tapos may paa na sa uso. Yan. Diba? 7. Tapos yung isa daw, uli itong tumubo. Yan. Kasi ang katumbas ng isang ito, guys, ito yung Amerika. Yung mas higit na makapangyarihan, kumbaga. Yan. Isipin nyo, may katalinuhan na tulad sa tao. Lambi yung kwan lambi yung tupa yung sungay niya ba. Kumbaga, matalino talaga. Mahili. Kaya niyang bulahin yung mga ibang bansa. Paniwala niya ba. Sa katusuhan niya, kumbaga. Yan. Tapos may bibig siya, parang dragon. Yan.
Yung dragon, nagre-representa man yan ni Satanas, yan. Ito siya sa halimaw na may sungay na tumubo na isa. Naging higit sa lahat. Yan. Tapos itong 7 sungay na ito, yan. Yan yung nato. First beast. Isipin nyo guys. Ha? Bakit sinasabi ko mga leader yan? Mga bansa din yan? Kasi kung balik tayo dito sa Alexander the Great, paghahari ng Alexander, yung 4 na kuan. Mga general ito ni Alexander the Great eh. Ito yung pumalit sa kanya, kumbaga ba, itong 4 na ito, di ba? Ito kung kambing pa, kamatay ni Alexander the Great. Pumalit yung 4 na sungay, pagkabunot ng isang sungay, pumalit yung 4. Ito yan sa kambing ha, pero dito yan sa leopardo guys. Ito yung 4 na kuan. 4 na ulo ng leopardo, mga leader yan. Yan yung mga general niya. Ulo yan ang nakalagay dyan sa kuan. Nakalagay dyan sa third base. Pero dito yan sa kambing, mga sungay yan. Ang ibig sabihin, mga sungay yan, mga pinuno yan. Pero yung influensya ng Alexander the Great, yung Grisya, nandyan pa rin. Pero yan yan, kuan baga bansa na yan, pero pinamumunuan na ng kuan ba? Namumunuan na ng 4 na leader. Katulad din yan dito sa kuan. Dito sa halimaw na ito. Nung humina na yung kuan, Roman Empire, hindi nawala yung influensya niya. Bakit hindi nawala yung influensya? Kasi yung influensya niya na tinataglay, nananatili pa rin pero nandoon na sa simbahan. Yan. Kaya nilagyan ko yan dyan. Kasi ito yung kuan eh. 10 pa yung sungay niya ba? Matatalo talaga ng 4th base yung kuan, yung 3rd base kasi bakal yung ipin tapos yung 10 yung sungay. Yan, talo talaga yan. O kahit mabilis siya. 10 yung kuan tapos bakal ang ipin. Yan, talo tapos yan na. Kumbaga hindi nawala yung kapangyarihan ng dragon na ito sa panahon natin ngayon, pero yung kapangyarihan na hindi na sa kuan. Kumbaga wala na siyang, hindi na masyadong malakas yung influensya na sa government, kumbaga ba. Kaya sinabi doon, yung pulang dragon, ibinigay niya yung kapamalaan sa unang halimaw. Dahil nang sa ganun, mas malawak yung maging saklaw. Yan. Ito yung bansa na si Europa. Yan, tapos yung pangalawang limaw, gumawa ito ng tanda para sambahin siya ng tao. Ano yun? Papaulan ng apoy, yung atomic bomb na binira nila sa hinulog ng US doon sa Japan, sa Hiroshima at Nagasaki. Yan, isipin nyo guys ha. Oh. Ito kahit malakas to kasi kasi yung leon, yung ulo, katapa, may tagla. Isipin nyo ha. Yung leon, kuan yan. Kumbaga kung sa kagubatan ba yan, yan yung pinakamatapang at yung kumbaga Lion King kumbaga. Tapos 7 yung ulo guys. Yan. Tapos may tinataglay niya yung kabilisan sa uso. Sa leopardo. Tapos yung binti niya, tinataglay niya yung kakisigan ng uso. Isipin nyo, what kind of mutation? Tapos may 10 sungay pa. Anong klaseng kapangyarihan ng meron ang kuan ito, meron ang halimaw na ito, di ba? Kaya matatalo kaya sabi doon, yung pulang dragon, binigay niya yung kapamalaan sa unang halimaw. Kasi malakas ito eh. Sobrang lakas ito. Alam naman natin yung mga kuan, yung leon, pag naghahanap sila ng biktima or makakain nila para mabusog sila, mas madali nila yung natatalo or madali nila yung matatalo kumbaga kung magtutulungan sila. Ganyan yung naging sitwasyon sa Europe, yung NATO. Isang bansa lang yung mag-sanction, paano yung matatalo, di ba? Kaya magtutulungan ang mga bansa diyan para isanksyon nila yung bansa diyan. Yung bansa ng halimbawa yung North Korea, isang bansa laban sa maraming bansa. Kasi kaya nga nilagyan niya ng 7 ulo kasi hindi yan, ito sila sa isa, 4 na limaw ba yung pitong sungay 7 sungay, tapos itong kakampi pa nila itong kasi isa lang ulon tumubukan tapos suportado pa yung mga desisyon ng mga sungay nito, suportado din ng halimaw na ito. Yan kumbaga katulad din yan sa
aklat ng pahayag, yung pulang halimaw, yung halimaw, 10 sungay, bibigay nila yung kapamalaan. Yan yung naging sitwasyon diyan. Yung halimaw na ito, mahina naman ito, di ba? Pero yung kwan niya, yung taglay niyang kapangyarihan nasa simbahan na Batikan. Kung anong desisyon ng mga bansang ito, suportado ng Batikan yung dragon na ito. Kasi sabi nga doon sa payag, binigay ng dragon ang kuan, ang kapamalaan sa unang halimaw para nang sa ganon lumawak yung saklaw. Oh, yan. Bakit ito? Oh, isipin nyo ha. Leon, yung katapangan, tinataglay niya yung katapangan ng leon, tapos 7 pa yung ulo, tapos may sungay pa. Alam naman natin yung mga bansa na yan, mga yan, yung mga sungay na yan, mga bansa yan. Ito yung Europe, yung mga kalyado ng Europe, yung iba dyan, yung mga bansa yan, isa na tayo dyan, mga kalyado natin yung mga buang na yan eh. Yan yung kapaliwanagan dyan. Halimbawa, tayo, may gusto tayong gawin doon sa Russia, bumili tayo ng langis. Hindi tayo makakagalaw kasi under na tayo, kumbaga ba, sungay ka lang dyan, ulo ako, saan ako lilingon, doon ka din. Yan, ayaw kumuha ni Marcos, bumili ng langis sa Russia. Isangsun tayo nito, patay na tayo, patay tayo dyan. Kaya wala tayong magagawa, may kontrolado ng mga buang na ito eh, yung mga kinukuan nila ba. Totoo lang guys, inis talaga ako sa mga kuan na ito kasi yan yung style nila, isanksyon nila yung isang bansa kung ayaw sumunod. Kaya yan yung din nagiging dahilan bakit naging mahirap yung bansa natin. Yan ha, yung 7 sungay na ito, nasa aklat ng Daniel, ng halimaw, 7 sungay na ito yung nato. Tapos yung sungay naman na ito, yung may bibig na hambog, payabangan laban sa Diyos. Tapos may pag-iisip tulad sa tao. Yan yung tupaw, kumbaga tusong-tuso ba. Yan yung kuan. Tapos bumubuga pa ng dragon kasi nuclear arm ng bansa na to eh. Yan yung ibig sabihin yan. Kaya nilagay yan sa gitna. Kaya ano ba yan? Kaya nilagay yan sa gitna. Kasi una itong kumbaga, kung may susungagin ang halimaw na ito, una itong makikipaglaban ba. Tapos yung ibang bansa, support lang yan. Yan yung allied niya, yung nasa Europa, NATO. Diba? Yung sinabi ko kanina, bakit nilagyan pa ng Panginoon ng kambing at saka tupa, mantalang nandito naman yan sa imperyo, Persian Empire, yung uso, diba? Yan yung ibig sabihin dyan. Kasi dito naputol yung pinakamalakas sa sungay, pero dito tumubo siya at naging malakas siya. Pero dito sa Alexander the Great, naputol siya, tapos pumalit yung 4 na general na mahihina. Yung baliktad ba, pero lang may kalintulad sila. Yan, iba yung leopardo versus uso lang. Kumbaga, basihan lang natin kung isang ulo lang, normal na leopardo lang, walang pakpak, tapos makikipagdigma sa uso. May laban kaya yung leopardo sa uso? Diba? Kaya natalo yung uso guys. Kasi 4 yung ulo, tapos may pakpak pa. Kumbaga, mabilis ito mag-isip ba? Mabilis ito gumawa ng taktika. Paano niya yung tatalunin yung bansang gusto niyang talunin. Yan. Pero kung isa lang leader to, ito at di naman nanalo sa Persia. Laki yung yung uso. Literal na hayop yung pagbabasihan natin, mas malakas yung uso sa leopardo eh. Pero natalo ito kasi 4 yung ulo, tapos may pakpak pa, mabilis pa. Yung uso, hindi naman yan mabilis. Lakas lang yan, pero hindi yan takbo-takbuhan lang, wala yan. Tapos ito, may pakpak. Kaya nga nilagyan niya ng pakpak ng Diyos kasi yung kambing, yung lumitaw ito, yung paa nito hindi sumayad sa lupa. Sinungag niya yung Persya. Walang tumulong sa Persya hanggang namatay. Tapos nung sukdula na yung nito, yung hari nito, nabunot siya. Pagbunot nito, ito yung powerful ba, kumbaga, yung tinataglay na kapangyarihan ng sungay na ito, iba. Hindi, kumbaga, ibang-iba sa 4 na ito kasi mahina lang yung mga sungay ba, kumbaga.
hindi nila makukuha yung diskarte ni Alexander the Great. Ang general ni Alexander the Great, hindi nila makukuha yung style ng pakikipaglaban ni Alexander the Great. Kaya yan yung naging sitwasyon. Kaya dito na, pagkadating dito sa Port Base, talo talaga yan. Kaya mga sungay, 10 yan ba? Ang alyansa yan. Yan. Tapos yung Roman Empire, malakas talaga yan dati. Yan, kumbaga, bakal yung ngipin yan. Kahit anong kahit mo dyan. Talo yan. Pero pagdating dito, lalong lumakas yung mga buang. Yan. Imagine niyo ha. Imagine lang natin kung Leon is matapang na yung Leon, di ba? Tapos hindi yan urong sa labanan yung Leon. Yung tinawag yan ng Lion King ba? Tapos 7 sila, guys. 7. Tinataglay ng halimaw na ito yung katapangan ng Leon. Tapos marami pa sila. Tapos maliksi. Kumbaga mabilis. Tapos yung katibayan or katangian ng uso, tinataglay din ng halimaw na ito. Tapos may mga sungay pa. Yan. Anong klaseng kapangyarihan yung meron nito, di ba? Yan yung ibig sabihin dyan. Kumbaga dito, ito, tapos ito, baliktad ba, kumbaga. Pero talaga, kahit tulad nito, tumubo siya, naging mataas, tapos ito, yung leader, matay, yung mahina. Yan ba yung naging sinabi ko kanina na may kapareha sila, pero baliktad lang. Pero yan yung, kumbaga, kung sa Bible, pattern niya. Yan. So, pero yung Roma, guys, sabi ko kanina, hindi pa rin nawawala yung connection niya, yung lakas niya. Katulad dito ba, hindi pa rin nawawala yung connection ng grace. Natili pa rin yan sa katawan. Kahit pinalitan niya ng mga leader. Kumbaga dito yan sa halimaw na pangapat, hindi na masyadong malakas yung halimaw na ito. Pero yung kalakasan niya nanatili pa rin sa simbahan. Yung nagkontrol na, kumbaga, ito na yung mga sungay. Sinasabi din dahil sa kayabang pinagsasabi ng sungay. Muli akong tumingin aklat ni Daniela. Nakitang pinatay ang kaapat na hayop at hinihagis sa apoy. Yan, kasi hagis talaga ito sa apoy, kasi ito yung katawan nito, yung impluwensya ng Vatican nandito sa katawan ng Roman Empire, Fort Base. Tapos yung mga sungay, ito yung 7 sungay. Well, hindi pa natin ito isali, itong 7 sungay, ito yung NATO. Tapos yung itong sungay na may bibig ng kayabangan laban sa Diyos, na may batas tao, ito yung Amerika. Kapwa yan masusunog. Kayang tatlo na yan, sunog yan. Alam nyo kung bakit ito nasusunog? Kumbaga sukdulan na yung kasamaan nito ba? Kay example natin, si Bes Ganda, yung boyfriend niya. Pumunta pala sa ibang bansa para magpakasal. Kasi kung pumunta ka doon sa Europe at sa Amerika, kasal ka doon. Walang kwan doon, hindi yan kwan doon. Hindi bawal yan. Kumbaga ina-approvean yan doon. Mga pare doon. Yan yung siyempre kung batik, siyempre susuporta talaga ito kasi ito yung katawan na Yan yung hindi sabi nga doon na binigay ng pulang dragon kapamalaan niya sa unang halimaw. Yan yung naging sitwasyon diyan. Baga ito yung kumukontrol ba? May mga bansang hindi magpa-control sa kanila, ayaw sumunod, sanksyon nila. Yan yung ibig sabihin diyan. Di ba? Kaya sinali ko yung Greece Empire kasi may pagkakalintulad sila. Yan. So yung sinabi ko yung gawan ko naman to na video, yung babaeng patutot, nakilang Babylonia. Kaya masusunog ito, ito masusunog ito kasi isang katawan lang sila ba na yung mga sungay na ito, isa lang yan, nandyan yan sa Europe. Mga katangian ng mga bansang ito, yung kayamanan. Kasi bakit ito yumaman yung mga bansang nasa Europa? Gani dito sa kapangyarihan, kumbaga. Yan. Tulad nung Afrika, iwan ko lang kung alam niya lang yung anong Afrika. Kawawa yung mga tao dyan. Sinangsyon nila. Sila yung kumukuha ng mga yamang mineral dyan. Mga
mga mamahaling bato. Yan. Sus, iwan ko lang. Tapos bumibili ito ng langis sa ibang bansa. Napakamura. Tapos yung mga bansang binilhan nilang yung value ng pera kung ikumpara sa euro currency, napakaliit lang. Ang ganid ba kumbaga? Kaya nga sinasabi yung taglay ng halimaw na ito, yung kalakasan ng oso, kaliksihan ng leopardo at katapangan ng kuan. Madali lang yan na mababagsak kasi pito sila tulong-tulungan, matatapang to eh. Bakit ito matapang? Kasi kumbaga salig, kumbaga sa Tagalog gani. Sa Tagalog salig gani. Kumbaga na ito dito kasi ito ba yung alam na susuporta to ba? Kasi ito yung hambog, ito yung mayabang na sungay ba. Yan yung nuclear arm to eh. Ito yung pangalawang halimaw na gumawa ng tanda, yung pagpapaulan niya ng apoy, yung atomic bomb. Yan kaya naging superpower ito. Yan. Maghalimbawa tayo ng ginawa ng ito. Halimbawa, yung yung same-sex marriage, binasal ng batas. Di ba? Halimbawa natin yan. Yung iba nagsasabi, okay daw yan. Kasi pantay-pantay ba? Kasi tupa yung pero kung babasihan mo talaga yan sa batas ng Diyos, bawal yan. Yan, kalapas tanga yan, lubag yan sa batas ng Diyos. Pero kung wala kang malalim na pag-iisip, kaya sasabihin nito, wag natin na silang bawalan kasi pabait-bait ito ba, pagod-good kumbaga ba, wag natin silang balawalan kasi tao din sila makarapatan. Ganyan yung sitwasyon dyan. Tapos yung batas na wag magmamalo ng bata, yan, ito din yung pumasa dyan. Yung wag nyong baluin yung bata kasi nasasaktan yan, kawawa yan, ganyan. Pero kung basihan mo talaga sa batas ng Diyos, yung pagpalo talaga, hindi yan nakakasama. Kung yung pagpalo mo, kumbaga disiplina mo yan sa anak mo ba para matuwid siya, kumbaga. Yan yung binalik. Akala na kasi yung iniisip nating makakabuti, makakasama pala. Yan yung yung bakit nilagyan ng yung pangalawang halimaw may sukay ng tupa. Kasi akala natin mabuti yung ginawa ng batas ng halimaw na ito. Pero sa totoo lang masama talaga. Yung pagpapasa niya ng batas, yung same-sex marriage, yung pagbabawal niya sa pamamalo ng bata. Marami pa itong ginawang kawalang hiyaan to. Yan. Tapos kita nyo yung concert dyan sa guys. Kaya dragon yung nilagay sa bibig dyan. Kasi ito yung gumawa ng tanda ba. Taglay nito yung nuclear power ba. 5,000 mahigit yung nuclear nito. Ngayon, ito yung nagpaulan na nga po yung atomic bomb na inululog na sa Nagasaki, Hiroshima, at mula noon sinamba siya ng mga mga bansa. Yung ginawang leader, yung pinuno, kumbaga, king of all nation. Yan. Nakita yun dyan guys. Pansin nyo dyan sa Amerika. Mga tao dyan, mga antikristo, karamihan dyan, di naniniwala sa Diyos. Yan. Pero Christian nation yung dinala nito. Pero kung puntahan mo talaga yan doon, kung kunin mo talaga yung mga tao, karamihan dyan, mga antichrist, yan yung ibig sabihin dyan, tupa. Akala natin makakabuti yung pinasa ng batas niya kasi sabi nila, wag natin silang pagbawalan kasi tao din yan. Tao din yan, pero bawal talaga yung bawal talaga yung magpasa ka ng batas ng wala sa Biblia, yung same-sex marriage. Diba? Tapos itong buang na itong Pope Francis na yan, kahit ang dami ng kinakasal na bakla na tumboy dyan sa Amerika, hindi pa rin niya kumaga hinaharangan. Bakit harangan ito isa lang ito sa 5 ba? Ito yun ba? Kaya walang imik ito ba? Walang imik. May maraming mga tao dito sa bansa, ng iba-ibang bansa, pumupunta sa Europa at Amerika, doon napapakasal. Para pagdating sa Pilipinas, may maipakita silang legal kasi legal sa mga bansang itong ba? Yung marriage, yung same-sex marriage, legal sa mga bansang ito. Yan. Tapos dinagdagan pa ni Pope Francis, bago-bago bagong labas balita nga iblis daw yung same-sex marriage. Pero tutol pa rin siya sa pagpapakasal. Tutol siya sa pagkakasal, hanggang salta lang yan. Pero ang dami ng mga taong nagpapakasal na same-sex marriage sa mga bansang to, sa Europa. Tapos lalo na dito, yan. Ang daming pwedeng gawa ng
istorya sa halimaw yung Amerika, kung paano ito baga, paano ito yumaman. Yan, yung pornografiya dyan, itong mga bansa nito, ito yung dahilan bakit yung mga babae natin sa bansa natin, dami na yung nito nag content ng mga malalaswa. Kasi ginawan ko na yan ng video, pre babae, tapos walang utak, pero malaki yung kuan, yung maganda yung katawan ba, ginawang puhunan yung katawan kumbaga. Yan, siyempre marami yung manonood dyan, marami minyakis ba, mag-iisip sitwasyon dyan, maraming magkukuan. Tapos baliktad na talaga yung panahon ngayon, pag bastos yung ipapakita mo sa Facebook, sa YouTube, daming manonood, daming magre-react. Tapos pag Panginoon yung pag-uusapan, wala, hanggang like lang, pero hindi nila inuunawa ba, baga. Kasi kuan din yan, propesiya din ang bagay na yan, sa mga darating na araw, sa mga huling araw. Yung mabuti magiging masama, tapos yung masama magiging mabuti. Yung ginawa nila, i-search nyo yan sa kuan, i-search nyo yan sa Google. Karamihan sa tao dyan sa kuan, sa Amerika, mga antikristo, hindi naniniwala sa Diyos, pero Christianism yung dinala nito ha. Dito nagmula yung same-sex marriage, yung bawal paluin yung bata, yan, yung sambahin si Satanas, yung mga bakla na teacher, tinuturuan nila yung mga bata doon. Yan, gahaman mga bansa yan, mga gahaman yan sa pira, babagsakin lang isang bansa para lang sila magkapira. Yan, kahit tayo, sus, iwan ko na lang, baga ayaw, mga bansang ito, ayaw nilang, baga mahigitan sila. Pero maniwala ko sa hindi, malapit na yun. Ngayong taong 2024, yung nuclear war, iwan ko lang, malaki, kumbaga sa opinion ko lang, 100% gaganap talaga yung nuclear war sa 2024 or World War 3. Kung hindi nuclear war ang magaganap sa 2024, World War 3, magdidigmaan na yan. Yan yun guys ha. Dito nagmula yung kuan, yung kalaswahan. Yan, mga maraming mga bakla at tomboy, iba't ibang bansa pumupunta sa bansa ito para lang magpakasal, para maging legal sila. Yan si Vice, tsaka si kuan nito, Aisa Salunga no, pakasal yan sila ibang bansa. Legal dito yung kuan ito yung walang imik, papakasal, ginawang legal dito sa bansang ito ang kuan. Kasi isa lang sabi ko nga, isa lang, di ba? Porta talaga yan. Kumbaga yan sa Pope Francis, yan yung hari-hari na ba, presidente nila yan sa simbahan. Yan yung naging sit up dyan. Daming babae ngayon, halos magubad, kahit di naman yan, makikita naman natin yung katibayan. Babae halos magubad na sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, para lang makaakit ng mga views. Yan, dahilan nagkasala yung ibang tao, lasuhan nila. Yan, panonood ng mga babae natin, doon din uso ba, kumbaga anong pauso sa mga bansang to, ginagawa din mga buang din mga babae dito sa bansa natin. Yan, para lang mapansin sa mga, para makapira sila, hindi makontento kung anong meron sa kanila. Yan, so yun na yun guys, yung kalintulad, matatalo talaga ito, kasi bakal yung ipin, tapos lalong lumakas yung halimaw nito kasi yung mga sungay naging yung mga sungay naging mga bansa na, mas lalong lumakas ba yan. Yun na yun, good luck.